Alam ko, I found out a year ago. Pag-amin nito na ikinagulat niya. Pinaimbestigahan kita noon para malaman ko kung paano kita makukumbinsi. Just to get you in my bed. Again. I was hoping that I can use my money para lang pumayag ka pero bago ko pa malaman, I already have you. May pagmamalaking saad nito. Bakit hindi mo man lang sinabi na alam mo na? Medyo naasar siya kaya hinampas niya ang braso nito pero agad na nahula ni Zildjian ang palad niya. Saka iyon masuyong pinisil, then kissed the back of her hand. Saka ito nag-angat ng tingin at tumitig sa mukha niya. May kakaibang kislap ang mata nitong tila humahaplos sa puso niya, kaya't parang gusto niyang yakapin na lang ito. Dahil gusto kong ikaw mismo magsabi sa akin, babe. I want you to come to me and tell me who you really are. Umangat ang isang kamay nito sa mukha niya. Hindi ko alam kung bakit baliw na baliw ako sa iyo noon but lately, alam ko na ang totoong dahilan. Dahil simula pa lang mahal na kita. The first time I saw you, doon sa elevator, I've fallen for you, babe. And you made me keep falling for you over and over again. Ramdam niya ang masading katuwa ang kumikiliti sa puso niya habang sinasabi ni Zildjian ang mga katagang iyon sa kanya. Kaya dapat iwasan mo ang mga lalaking kasing gwapo ko kasi nagsaselos ako. Laika's smiles make Zildjian heart melt at nang kagatin nito ang ibabang labi nito, walang babalang siniil niya ng halik iyon. Mahal din kita, Zildjian. Panas na usal nito na saglit na maghiwalay ang labi nila. Bahagyang nanubig ang mga mata nito kaya tinalikan niya iyon. Tila idinuduyan si Laika sa naging sagot niya kay Zildjian. Iyon ang damdaming pilit niyang sinisikil dahil natatakot siya sa napakaraming bagay. Hindi siya ganoon ka-confident sa feelings niya para dito. Pero ang pag-amin nito ng pagmamahal para sa kanya ay tila gumiba na bagay na nakabalot sa dibdib niya. Ang alok ni Jules na umalis siya sa Global ay higit na nagbigay ng takot sa pagkatao niya. Takot na baka ang pag-alis niya sa tabi ni Zildjian ang maging dahilan para mawala ito sa kanya. Ramdam niya ang panunubig ng gilid ng mga mata niya dala ng masadihing emosyon na umaalipin sa puso niya. But Zildjian kissed her tears away, kaya't kusa niyang kinabig ito upang muling pagtagpuin ang mga labi nila. Matagal na magkahinang ang mga labi nila bago sila naghiwalay upang magkaroon ng hangin ang baga nila. Then, they kept staring at each other bago siya binuhat ni Zildjian papasok sa silid. At muling inangkin ang labi niya kaya't napapikit na lang siya. Napamulat si Laika nang lumapat ang likod niya sa kama. Sinalubong ng mata niya ang nangungusap na mga mata ni Zildjian na nakatitig sa mukha niya. Saka nito pinagdikit ang ibabang bahagi ng katawan niya. Laman niya ang reaksyon ng bagay na iyon sa munting pagdaiti ng kanilang katawan. He was hard for her, kaya't na-excite siya. Next time, let me drive you wherever you want to go. Ayoko may ibang lalaki magdadrive para sa'yo. Anito sa namamaos na tinig kaya napangiti siya. Masyado kang seloso, Mr. Melendez. Kaya dapat, alam ko, laging akin ka lang, Laika. Ang katawan mo, puso't isipan mo. I want to claim them all, babe. Makasadali talaga ata ako pagdating sa mga taong mahalaga sa akin. So better be prepared with that. May himig pababanta ang tinig nito sa kapilyong umiti. Kaya napatango na lang siya dito na tila naging hudyat upang muling maglapat ang kanilang mga labi. Maingat at sensual ang bawat paggalaw ng labi ni Zildjian habang kapwa abala ang mga kamay nila na unti-unting tinatanggal ang damit na suot nila. Ilang sandali pa, ramdam na nila ang init ng katawan ni Zildjian nang tuluyang magdikit ang hubad nilang katawan. Nandoon na si Sandro sa meeting place nila ng babaeng nagpakilalang stepsister ni Laika. He was surprised nang lapitan siya ng babae noong nakaraang gabi habang nag-iinom siyang mag-isa. And what surprised him most ay nang sabihin nito kung willing siyang tanggapin ang alok nito. The bitch was trying to ruin Laika. Isang bagay na hindi niya papayagang mangyari. Kahit galit siya na hindi siya ang pinili ni Laika, hindi niya papayagang may taong manakit dito. Kaya nagpasa siyang gumawa ng paraan upang ipaalam kay Laika ang nalaman niya mula kay Felix. Laika was not Leandro's daughter. Sorry, I'm late. Anya sa babae. Napanganga pa ito ng mapatitig sa mukha niya. Oh, it's fine.
Kadarating ko din lang. By the way, na-receive ko na ang account na sinad mo sa akin. So, magagawa mo bang tulungan kaming palabasin na hindi capable si Laika to manage the Victorias? Simula nito na ikinangisi niya. How can she be so evil kung pera ni Laika ang bumubuhay sa pamilya nito? Lihim na usal niya na ikinatagas ng bagang niya, but he was keeping the fake smile on his face. Nalaman kong napakayaman pala ni Laika. I made a research. You know, Anya sa Conway kinuha ang phone sa bulsa. Kung tutuusin, barya lang palang hinihingi ko. Alam mo, plano namin magpakasal ni Laika. Kapag naging mag-asawa kami, I have all the access to her assets. Kaya sa tingin ko, makinig ka. It's my dad that is running the company. Yung pera ni Laika mauubos yun. But the company is strong enough to survive in the future. Kaya kung papayag ka, hindi lang ang pera ang makukuha mo. Sasabihin ko kay dad na bigyan ka ng shares sa Victorias. A 10% share is quite a sum. Yeah? Bakas ang kumpiyansa sa mata nito. Not a bad deal. Ano gusto mo gawin ko? Interesadong tanong niya na ikinangiti nito. Sumanyas pa itong lumapit siya. Nabigo ako noon sa plano kong sirain siya. How about you help me finish the plan so I can completely ruin her life? Proud na kwento ni Nika na ikinalaki ng mata niya. Kasabay ng pagbango ng galit sa pagkatao niya. What exactly you did to Laika back then, Nika? Nagising si Nika na masakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nasapupan niya ang ulo niya nang biglang kumirot. Her entire body felt sore. Shit! Usal niya. Aktong babangon siya nang may mabigat na bagay na dumantay sa hita niya. Noon, tuluyang nagising ang diwa ni Nika. Saka siya napaupo. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya nang makita ang dalawang lalaki na katabi niya sa kama. Parehong hubot-hubad. Noon niya napagtantong wala din siyang kahit na anong saplot, kaya nahila niya ang kumot upang takpan ang kahubdan niya. What in the... Shit! Sunod-sunod na nagmura si Nika, habang sinusubukang isipin kung paano siya nakarating doon. At sino ang dalawang lalaking? Oh God, this can't be happening to me. Naiiyak sa inis na saad niya. Aktong tatayo siya nang may kung anong pumigil sa kanya, kaya hinila niya ang kumot, only to see her one foot tied on the bed. Malinaw niyang naalala na niyaya siya ni Sandro na uminom matapos niyang ikwento dito ang ginawa niya kay Laika noon. How she drugged Laika's drink and took her to the hotel with two men para lapastanganin ng dalawang nakadrugs ding lalaki si Laika. Pero hindi natuloy dahil biglang may mga pulis na dumating sa hotel. Nasabunutan pa niya ang ulo nang hindi niya maalala ang nangyari matapos ng pag-uusap nila ni Sandro. Pero ang hapdi sa kanyang pagkababae ay patunay na may nangyaring hindi tama sa kanya. Good morning. Ani ng inaantok pang lalaki, kaya napalingon siya dito. Parang lasing ata ito dahil mapungay pa rin ang mata nito. Nagising naman ang isa pang lalaki. Gising ka na, miss. Sabi na isang may malaking katawan, saka tumitig ng may pagnanasa sa katawan niyang binalot lang niya ng kumot. Anong ginawa niyo sa akin? Hysteria ang sigaw niya sa mga ito. Untie me! Utos niya, but the man just smiled at her. Hindi pa tayo tapos. Dahil nasarapan kami sa'yo kagabi kaya ipagpatuloy na natin ang laro. Binalot ng takot si Nika, dala ng kakaibang tingin ibinibigay sa kanya ng dalawang lalaki. Tumayo ang isa at nagtungo sa lamisitang nandoon sa nagsimulang magsinda ng sigarilyo. At ilang sandali pa, may kakaibang amoy siyang naamoy mula sa usok ng itim na sigarilyo nito. Nagpasahan ng sigarilyo ang dalawa na hindi malang nag-abalang takpan ng mga katawan nito. Sinubukan niyang kalasin ang pagkakatali sa isang paa niya pero napakahigpit noon, kaya hindi niya matanggal. Namumula din ang bahagi ng binti niyang nakagapos. Nagsimulang magtawanan ng dalawang lalaki na ikinalingon niya sa mga ito. Kapwa nakatitig sa kisame habang nagbubuga ng usok ang isang lalaki. Noon siya nag-angat ng tingin. May salamin ang kisame. Wala namang nakakatawa na dapat pagtawanan ng mga ito. Tumayo ang isang lalaki at dinampot ang remote at nang bumukas ang TV, isang porn video ng threesome ang nagsimulang mag-play doon. Walang nagawa si Nika kundi ang umiyak na lang.
ang nangyayari sa kanya ay ang mga dapat na mangyari kay Laika. At mula kung saan, ang nanunuyang anyo ni Laika ang nakita niya sa salaming nasa harap niya. Sigurado siyang kagagawa ni Laika ang lahat ng to. Baka kinasabwat nito si Sandro para makaganti sa kanya. She was filled with anger for Laika. Sisiguraduhin niyang makakaganti siya sa ginawa ni Sandro at Laika sa kanya. Late nagising si Laika kinabukasan, dala ng pagod na nararamdaman niya kagabi. Wala na si Zildjian sa tabi niya pero nadatnan niya sa kusina ang 3 piraso ng puting rosas at isang note na nasa tabi ng bulaklak. Magpahinga ka na lang ngayong araw, babe. Magpapadeliver ako ng lunch natin later. Love, Zildjian. Napangiti si Laika matapos basahin ang note ni Zildjian para sa kanya. Sa kanya dinampot ang rosas. Sinamyo ang amoy noon na nagpalapad ng ngiti niya sa labi. Nang magsawa sa bulaklak ay inalis niya ang takip ng almusal niyang nandoon sa mesa. Mag-isa man ay wala siyang naramdamang kalungkutan dahil alam niyang hindi siya mag-isa. She had Zildjian to make her complete and at home. Kaya nagawa niyang ma-enjoy ang pagkain nasa hapag niya. Pero wala siyang planong sundin ang gusto ni Zildjian. May mga kailangan siyang ayusing trabaho kaya papasok siya kahit halos 2 oras na siyang late. Mabilis ang naligo at nagbihis siya. She was then putting her makeup nang mapatingin siya sa mga tabletas na nandoon sa drawer niya. Ilang araw na niyang hindi ginagalaw iyon. She's 27 already. Siguro, tama lang ang plano ni Zildjian na magkaanak na sila. Besides, he asked her marriage already. Sa isiping iyon, walang pagdadalawang isip niyang itinapon ang pills sa basurahan. She made another glance at herself in the mirror. Then head to the office na may magaang mga hakbang. Pero pagpasok pa lang niya sa entrance ay pansin niyang may kakaibang tingin sa kanya ang ilang nakakasalubong niya. Akala mo kung sinong magaling, dinaan din pala sa galing sa kama. Dinig niya ang nanunuyang tinig ng isa sa 2 babaeng nakasalubong niya. May kung anong kabang umaatake sa kanya. Siya bang pinag-uusapan ng mga iyon? Kinakabahang tanong ni Laika sa sarili. Kasabay ng takot ay ang tila tambol ng pintig ng puso niya. Ano nangyayari? She was about to enter the lift nang malakas na banggain siya ng babaeng palabas doon. Bitch! Paangil na singhal ng babae na ikinagulat niya. Napalingon pa siya nang magtawanan ng mga ito. Ang kapal naman ng mukha niya, no? Kung ako sa kanya, magtatago na lang ako sa ibang planeta. Malakas na sabi ng isa. Samantala, anong kailangan mo, Miss Campolo? Kunot noong tanong ni Zildjian sa babaeng bigla na lang dumating sa opisina niya. Natapos na ang meeting niya at plano niyang umuwi para samahan si Laika sa unit nila. Sir? Usal ni Lara na tila hindi mapakali. Gusto sana kitang imbitahin sa birthday ko. Sir, alam ko may something sa inyo ni Laika and I plan to keep it a secret basta pumayag kayong pumunta sa birthday ko this Sunday. Zildjian found himself raising his brows at Lara. Are you trying to blackmail me, Miss Campolo? Tiimbagang natanong niya dito. Ang lakas naman ng loob nitong i-blackmail siya. No sir, I'm just trading the info. Kumpiyansang usal nito. Ang pangit namang maling kayo kay Laika. Alam niyo bang she been caught using drugs when she was in college? Hindi maganda sa image na isang sikat at gwapong lalaking tulad niyo ang maling sa tulad ni Laika. She's a nobody, sir. Huh, nobody? And what do you suggest? Formal na tanong niya dito na ikinangiti nito. Lakas loob na naglakad si Lara palapit kay Zildjian. Matagal na nitong gusto ang amo pero dahil hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil iwas si Zildjian sa mga empleyado nito, kaya't nakontento na lang siyang tanawin ang boss niya. Pero heto siya at kaharap ang lalaking pantasya ng lahat. Hindi siya papayag na hindi niya makuhang gusto. Siguro'y umayon sa kanya ang swerte because few weeks ago, natuklasan niyang lihim na may relasyon si Zildjian at Laika. Aksidente lang na nakita niyang magkasama itong lumabas sa hotel ng umagang iyon. She took a lot of picture of them together na nakaakbay pa si Zildjian. Hindi siya ganoong katanga para hindi maunawaan ang nangyayari. Sabihin nang she just got lucky to get the good info. Kaya sinimulan niyang pasundan ang bawat kilos ni Laika.
at iyong taong binayaran niya para sundan si Laika. Sent her another picture kung saan pumasok si Laika sa A hotel kasama ng isang lalaki. And luckily, she saw them at the parking lot of residence. Even Sandro like Laika. Kawawang lalaki. Inilabas niya ang larawan at ipinakita iyon kay Zildjian. Concerned lang ako para malaman mo kung anong klaseng babae si Laika. Hindi mo kailangang makipag-agawan sa ibang lalaki dahil kay Laika, Sir Zildjian. I'm willing to be your woman. Iniyapos niya ang kamay niya sa batok ni Zildjian. Saka siya tumingkayad upang halikan ito. He was about to say something nang magawa niyang abutin ang labi ni Zildjian. And at that moment, the door swung open. Kaya't kaagad na lumayo ito. Laika! Noon siya napalingon sa tinitingnan ni Zildjian. Parang natuklaw ng ahas na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila si Laika. Kaya tinaasan niya ito ng kilay sabay ngisi. Saka siya mahinang nagsalita. Bitch! Babe! Sigaw na tawag ni Zildjian kay Laika nang bigla na lang itong tumalikod. Don't mind her. She's not you. Tiimbagang nasansalan niya sa sabihin ni Lara. Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito sa opisina ko para magulo. Marahas na hinaklit niya ang braso nito na ikinatigagal na ito dahilan upang mawala ng kulay ang mukha ni Lara. You are fired! Sigaw niya sa mukha nito. Yun lang at iniwan niya na ito. Mabilis ang takbo niya nang makita niyang papasok ito sa lift. She knew Laika was crying kaya't nataranta siya. Pero bago pa man siya nakalapit, sumara na ang lift. Malakas na nagmura si Zildjian na ikinalabas ni Leia sa office nito. Palayasin mo si Lara sa office ko! Galit na asik niya kay Leia na ikinagulat nito pero kaagad din sumunod. Panay ang patak ng luha ni Laika, dala ng pait na nalalasahin niya sa kanyang lalamunan. Marahas na pinahid niya ang masaganang luha sa kanyang mata. How could he lie on her face? Kaya ba maaga itong umalis para makipagkita kay Lara? Ang nakakalitong tanong sa isip niya ay lalong nagpapasikip sa dibdib niya. Ilang ulit siyang huminga ng malalim. She need to calm down and think. Pero kahit anong gawin ni Laika, labis ang kirot na hatid ng eksa ng iyon sa pagkatao niya. Paano nito nagawang magbitiw ng salitang may kinalaman sa pag-ibig kung magagawa nitong tumingin pa sa ibang babae? Wala din pinagkaiba si Zildjian sa taong kinamumuhian niya. Mabilis na inayos niya ang sarili upang itago ang pag-iyak nang malapit na siya sa ground floor. Naiinis siyang nagagawa niyang umiyak na parang tanga. Hindi na dapat siya umaasa pa pero ginawa pa rin niya. Kaya kasalanan niya, kaya siya nasasaktan. Nagplaster siya ng seryosong mukha nang bumukas ang lift. Pero may 4 na babaeng nandoon na naghihintay sa pagbukas ng elevator na may kung anong tinitingnan sa mga cellphone nito. So, it's really true. Nilalandi nga niya sa Zildjian. What a war. Napahinto siya sa pagakbang dahil doon. Kasabay ng pag-angat ng tingin ng 4 na babae. At sa nanunuyang mga mukha, ngumisi ang mga ito. Look, who's here again? The bitch. Nakakalokong tura ng isa na nag-wave pa sa kanya gamit ang phone nito. At kitang-kita niya doon ang larawan niyang kasama ni Zildjian na lumabas sa hotel. Nanlaki ang mga mata niya, dala ng pagkagulat at pagkalito. Sino ang nagpakalat ng larawang iyon? Tila, pinangangapusan ng paghinga si Laika. Hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa at lamunin ng lupa upang mawala na siya sa harap ng mga mapanghusgang mga mata ng nandoon. Ang tindi mo rin, no? Ang siyo pa pala ang tinarget mo. Kunwari ka pang ayaw mo na lalaki at ayaw na relasyon. Ang taas naman pala kasi ng standard mo, girl. Patuyang saad ng isa. Hindi na ata gumana ang utak niya dahil sigurado siyang kilala niya ang mga babaeng nandoon pero sa kung anong dahilan hindi niya mahagilap sa utak niya ang mga pangalan nito. Ang kapal din ang mukha mo. Dagdag pa nito sabay taas ng kilay. Parang umiikot ang mundo ni Laika sa sandaling iyon. Tila nauulit lang ang kahihiyang nararanasan niya ilang taon na ang nakakaraan. At mula kung saan tila nakikita niya sa mga taong kaharap ang ikalawang pamilya ng kanyang ama na ipinapahiya siya sa mga taong nasa presinto. Habang ang ama niya ay tahimik lang na nakamasid. Ang landi mo kasi, Laika! Nanunuyang saad ni Nicole habang nakatitig sa kanya ang mga taong nandoon sa police station.
I can't believe you take drugs for fun. Baliw ka na ba? Hindi totoo yan. Wala akong ginagawang masama. Giit na sigaw niya kay Nicole, trying to defend herself. Si Nick ang may gawa nito, Dad. Naguunahan ang luha sa mukha ni Laika habang nagmamakaawang humingi ng saklolo sa ama. Pero pagkamuhi lang ang nasa mga mata nito na nakatitig sa kanya. Manang-mana ka talaga sa ina mo. How dare you drag our name in this mess? Stupid ah! Ikulang niyo yan nang magtanda. Namumula mukha sa galit ni Leandro na nakatitig sa mata ng luha ang si Laika. Even the people around them was speechless. Pakaramdam ni Laika bumagsak ang buong mundo niya sa sandaling iyon. Mapanghusga ang mga mata ng taong nakatitig sa kanya. Nanunuya, nandidiri. Snap out of you, idiot! Ang malakas na sampal sa mukha ni Laika ang gumising sa naglalakbay niyang diwa. Nag-init ang mukha niya pero hindi niya maunawaan ang nangyayari. Noon niya napagtantong marami ng tao ang nakatingin sa paligid. Kitang-kita niya ang nagmamadaling si Sandro. He was saying something pero hindi niya maintindihan dahil nanlalabo ang mga mata niya sa harap ng mga taong nanunuya at humusga sa kanya. She did her best to prove her worth para walang taong magsabing basura siya. But why these people keep accusing her? Kasalanan ba niya lahat? Noon at ngayon, was she that same and useless, shameless person? Kita niya nagbubulong ang mga tao subalit wala na siyang naririnig sa mga sinasabi ng mga nandoon. She saw familiar faces running toward her habang tila asido ang tubig na lumalabas sa mata niya. At sa bawat patak, ang matatalas na punyal ay patuloy na dumudurog sa kanyang puso. She was about to lose her balance, dala ng panlalambot ng tuhod niya nang may mga brasong humila sa kanya. Saka siya ikinulong sa bisig ng pamilyar na amoy ng katawang iyon. She found herself hiding face to everyone. Kung pwede lang siyang maglaho na lang sana. Halos hilahin ni Zildjian ang pagbaba ng lift upang masundan lang si Laika. Pero sa kung anong dahilan tila ba napakabagal noon. Kaya nagtatagis ang bagang niya sa inis. Nang biglang sunod-sunod ang tunog ng notification ng kanyang mobile phone. Nanlaki ang mga mata niya nang buksan niya ang isa sa mga iyon. Magaling nga ba? O nadala lang sa husay sa kama? Ang promotion ng bagong marketing executive. It was the caption of the post on the social media account ng kumpanya. At ang larawang nandoon ay ang mga kuha nang lumabas sila ni Laika sa hotel na pag-aari ni Jason. That was when they spent the night together at the hotel matapos ng romantic date nila ng dalaga. At ilang mga larawang magkasama sila at magkahawak kamay. Tila umakyat ang lahat ng dugo ni Zildjian sa ulo niya nang mabasa ang mga comments ng ilang empleyado. And some of the harsh comment was made by the same person who posted the photos. Kaagad na tinawagan niya ang IT upang linisin ang post but he asked them to keep the evidence. Ganun na lang ang gulat niya ng pagkabukas ng lift. Maraming tao nag-iipon-ipon doon habang nakatayo ang pamilyar na bulto ng katawang mabilis ang pagtaas-baba ng balikat. Tigilan niyo yan! Danig niyang sigaw ng humahangos na si Sandro. Doon niya napagtantong pinagkakaguluhan ng mga babaeng nandoon si Laika. Some even calling her slut. Sandro was running toward Laika. Pero bago pa man ito maabot ang dalaga ay nakabig na niya ito saka ikinulong sa bisig niya. He will be the only one to protect her. Ilang saglit na namayani ang katahimikan. All eyes are on him. At hindi maitago ang gulat sa mga matang nakamasid. How dare you all! Matalim ang tinig na sigaw niya na maging si Sandro ay napahinto. Sa kanya binalingan si Laika na panay ang pagtagis. Tila may libu-libong karayom ang tumatarak sa dibdib niya sa bawat impit na pag-iyak ni Laika. Masuyong hinawakan niya ang mukha nito, only to see the red marks on her cheek. Ang markang iyon ay nagpainit sa buong mukha niya. Saka matalim ang tingin, binalingan ang mga taong nandoon. Who the hell dare slap my girlfriend? Anong karapatan niyong saktan sa Laika? Dumagundong ang malakas na sigaw niya sa malawak na lobby. His eyes was giving everyone a piercing glare na ikinayuko ng mga ito. Then, a group of uniformed men rushed toward
their direction. Maging siya ay nagulat din sa biglang pagsulpot ng mga ito. Sino sumampal kay Miss Gomez? Ang malalim at kalmado subalit mabalasik na tinig ni Jules ang ikinatigil ng mga babaeng nandoon. Halos lahat na baling ang tingin dito. Pumalukip-kip ang isang babaeng sigurado siyang salarin. And Jules seems to understand. Maingat ang bawat hakbang nito palapit sa babae but anyone below him will certainly wet on their pants. You did it! Hindi yun isang tanong kundi isang kumpirmasyon. Napapaatras ang babae dala ng takot. But Jules grabbed the woman's arms before she can take another step. You little rat! Bakas ang panganib sa tinig nito. Lumingon si Jules sa isa sa babaeng tauhan nito. Wala itong sinabi pero mabilis na lumapit ang babae dito. Sampalin mo siya. 10 times. Anyone hurt the queen will suffer 10 times greater than her pain. He was left speechless dahil sa tenuran nito. Pero mas natuon ang atensyon niya sa tawag nito sa dalaga. Did he just address Laika as queen? I'm sorry. Usal ng babae sa nanginginig na tinig. Muling bumuka ang bibig nito but the woman in uniform has loved her na muntik na atang ikatabingi ng mukha ng babae. He didn't feel sorry though. Walang sino man na maaring manakit sa babaeng mahal niya. Panay pa rin ang pag-iyak ni Laika at tila wala itong idea sa nangyayari sa paligid nito. It's alright now, babe. Malambing na usal niya dito, sabay hagod ng dibdib nito. Nanginginig ang katawan nito, kaya walang pagdadalawang isip na binuhat niya si Laika. Dinig pa niya ang reaksyon ng mga nandoon but tuluyan ng sumarang elevator. Tulad ng inuutos ni Zildjian sa IT, mabilis na nawala ang mapanghusgang post ni Lara sa social media, and Lara was instantly terminated from her job. But Jules did much ruthless thing. He blacklisted Lara from working in all prestigious company in the country. Being the right-hand man of Felix gave him the rights to make all the decision. Lalo't hindi inaasahang inatake si Felix nang magpilit itong lumabas ng ospital nang ibalita niyang natagpuan niya na si Laika. Sandro, kailangan nating madala si Laika kay boss. Formal na tura ni Jules dito. Huwag kang mag-alala. Masisiguro kung papayag siya. Pero sabihin mo nga sa akin, bakit inatake si Felix nang sabihin mo si Zildjian Melendez ang karelasyon niya? Because they're not meant for each other. Kaya kailangang ilayo natin si Laika kay Zildjian. Makahulog ang sagot ni Jules. Saka siya iniwan, dahilan upang makadama ng pag-asa si Sandro. Tuluyang nahimasimasan si Laika nang dumampi sa mukha niya ang malamig na ice pack. Parang noon lang bumalik sa isipan niya ang nangyari. She could feel her eyes still heavy from crying. Napatitig siya kay Zildjian na abala sa maingat na pagdampi ng ice pack sa mukha niya. Nandoon na pala siya sa unit ni Zildjian. Kitang-kita niya ang gatla sa noon nito at inis na nakabakas doon. Bakit nasa harap niya ito? He was just kissing Lara a while ago. Kitang-kita iyon ng dalawang mata niya. Sukat doon ay muling bumangon ng inis sa puso niya. Pabalik na ako sa unit ko. Kuyom ang kamaong tumayo siya pero kaagad din siyang napaupo, dala ng panlalambot ng tuhod niya. Kaya nakagat niya ang dila niya sa kamarahas na napapikit. Galit ka ba? Dapat ba matuwa ko? How could you? Alam mo, pinagtatawanan mo siguro ako, no? She bit her lip nang nagsimulang manginig ang boses niya. Hindi ako dapat nananiwala sa mga sinabi mong yun. So stupid of me. Laika. Mahinang tawag nito na hinawakan pa ang kamay niya pero pinili niyang huwag pansinin iyon. Babe. Muling saad nito nang hindi niya ito nilingon kaya napaupo ito sa tabi niya na gusto niyang ikapikon. Her heart was pounding hard, kaya para siyang nawawala ng lakas na lumayo ng tuluyan dito. Lara has been fired from her post starting today for trying to blackmail me, for kissing me, and for causing trouble. Anito na ikinatitig niya dito. Can't you not run off like that again? Kaya maraming relasyon na nasisira dahil sa walkout. Wala kayong something ni... Sa'yo lang ako may something and everything.
Hindi mo pa ba nakikita yun? Pikong saan nito sabay hilamos ng kamay sa mukha. Hindi ko sasabihing mahal kita kung maghahanap ako ng iba. At pwede bang magtiwala ka na lang sa akin? Sukat doon ay natigilan siya saka nahihiyang napatitig dito. I'm sorry. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang muka. She ran off out of jealousy. Kaya nalagay siya sa isang alanganing sitwasyon kanina. Kung hindi siya tumakbo palabas, baka hindi nangyari ang mga iyon. Hindi enough ang sorry sa akin ngayon, Miss Gomez. Muntik na ako makasapak ng babae sa lobby kanina. But at least, may ibang gumawa noon para sa akin. Ano ba dapat ko sabihin? Naguguluhang tanong niya dito. Naapektuhan nga ata ang utak niya dahil parang ang slow niya. Ano ba dapat niyang gawin para mawala ang tampo nito? Kasalanan niyang hindi siya nagtiwala sa lalaking mahal niya. Zildjian will never betray her. Yun ang dapat niyang tandaan. Hindi niya alam kung anong gusto nito pero siya, alam niya kung anong gusto niya sa sandaling iyon. She needed him to kiss her pain away completely. Iniyakap niya isang kamay niya sa batok nito, then placed her hand on his cheek. Sa kanya, ito siniil ng halik sa labi. Kaagad naman itong tumugo ng mas maalab na halik. Kinabig pa nito ang katawan niya upang mas maging malapit sila sa isa't isa. Saglit silang naghiwalay upang magkaroon ng hangin ang baga nila. Then Zildjian gave her a gentle kiss on her eyes kaya napapikit siya. Yun ang unang pagkakataon na nakita kitang ganoon ka-helpless, babe. I'm sorry kung nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa akin. Nangyari yun kasi ginusto natin ito at hindi kita sinisisi. Yun ata ang consequence na marami naghahangad sa lalaking gusto. Nagawa pa niyang ngitian ito. I'll make sure na mas kaingitan ka nila from this day forward. Sad nito at mukhang may plano ito, kaya tumango na lang siya. Halos lahat na alam ang relasyon nila ni Zildjian. Patutunayan niya sa mga taong nanghuhusga sa kanya na deserve niya ang posisyong nakamit niya. Dahil kahit hindi niya karelasyon si Zildjian, she knew she did her best to get what she want. Bonus na lang sa kanya ng tadhana ang pagkakaroon ng gwapo at yummy na boyfriend. The thought made her bite her lip na ikinangiti ni Zildjian, kaya't kinabig siya nito upang muling angkinin ang labi niya. Pinagsaluhan ang mainit na halik na nagpapawala ng lahat ng agam-agam sa pagkatao niya. Matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa ni Zildjian, ay tuloy-tuloy itong naglakad papunta sa banyo. Napapangiting sinundan na lang niya ito ng tingin. Hinila niya ang bathrobe na nandoon sa kaibinalot ang katawan niya. Nauuhaw kasi siya. Nagtungo siya sa kitchen upang kumuha ng tubig sa ref. Noon siya nakadama ng gutom. Late na pala kasi. Hindi na siya nakakain ng lunch dahil sa nangyari kanina. Aktong kukuha siya ng cup noodles sa drawer nang lapitan siya ni Zildjian. Nakaboxer na ito. Nagpa-food service na ako. Huwag mo na buksan yan. Anito sabay kuha ng tubig niya at uminom rin doon. Habang nasa harap niya ito, kaya't napalunok siya nang gumalaw ang Adam's apple nito habang lumalagok ng tubig. He looked so sexy that she wanted to kiss his throat. Huwag mo kong tignan ng ganyan, babe. Hindi ko tatanggihan yung gusto mo. Tudyo nito sabay kindat. Aktong yuyuko ito upang halikan siya nang tumunog ang doorbell. Saka nagsalita ang delivery man sa intercom na nandoon na sa labas. Mamaya na lang, gutom na ako. Anya na ikinangisa ni Zildjian. Isang mariing halik sa labi ang ginawad nito sa kanya bago nagtungo sa pinto. Ilang sandali pa ibitbit na nito ang in-order nitong late lunch nila. Pinagtulungan nilang iayos iyon sa mesa sa kamaganang kumain. Siya nga pala, babe. Bakit Queen ang tawag sa'yo ni Jules? Ha? Kunot noong napatitig siya kay Zildjian. Ano ba sinasabi mo? Hindi mo ba naaalala ang nangyari kanina? Tanong nito na ikinailing-iling niya. Kaya napabuntong hininga ito. Those people was so hard on you. Kung pwede nga lang nasasantahin ko silang lahat. Ayos na ako siguro. Siguro naman wala na silang gagawin. And next time, I won't just cry. That's my babe. Pero ano bang klase ng tao si Jules? Bakas ang pagtataka sa mata ni Zildjian. Kanina, parang isa siyang mapanganib na tao. Akala ko nga, siyang sasambal sa babaeng nanampal sa'yo. Hindi ko rin alam. Pero alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. You think so? Dudang tanong nito na ikinakabit balikat lang niya sabay tango.